Hindi lahat ng kwento masaya ang simula, pero lahat may aral sa dulo. Dito sa Sweet Rocky Files, damhin natin ang bawat tibok ng pusong minsang nasaktan at muling umibig. Si Eileen ay isang 35 anyos na may bahay ng isang matagumpay na negosyante. Sa mata ng nakararami, isa siyang ideal wife. Maganda, elegante, laging maayos manamit, tahimik sa publiko. Pero sa likod ng mga mamahaling alahas at maaliwalas ng ngiti, ay may itinatago siyang lungkot. Ang asawa niyang si Mr. Robles ay may edad na 50 anyos. Laging wala sa buhay. Isang businessman. Mahilig sa golf, tapos sa gabi na akong umuwi. At pagod pa. Wala nang oras sa kanya. Para bang palamuti na lamang si Eileen sa malaking bahay nito sa Antipolo. Doon na papasok ang driver na si Jomar. Si Jomar ay 36 anyos. Dating nagtatrabaho bilang delivery boy bago kinuha ni Mr. Robles bilang personal driver. Maginoo, tahimik, pero halatang may diskarte. Matangkad, kayumanggi, at may katawan na batak sa trabaho. Lagi siyang nakaputing polo at maong. Laging malinis ang buhok at bihira kung ngumiti. Pero pag ngumiti, may tama. Noong una, hindi pinapansin ni Eileen si Jomar. Basta utos lang, hatid sundo tapos uwi. Pero isang araw habang binabagtas nila ang traffic sa EDSA, napansin niya na may bitbit na maliit na tumbler si Jomar. Anong laman yan? Tanong ni Eileen habang nakasandal sa likod ng kotse. Tubig lang po, ma'am. Ah, may style pa yung ganyan? May pangalan pa ng ex mo. Sabay tawa ng ginang. Natawa si Jomar. Hindi po. Ako lang ang may bigay niyan sa sarili ko. Para maalala ko na kahit ako lang, kayang-kaya ko to. Napaisip si Eileen. May lalim din pala ang mga salita ng driver niya. Simula noon, madalas na silang nagkakapalitan ng biro habang nasa kotse. Napapansin ni Eileen na mas magaan ang pakiramdam tuwing si Jomar ang kasama niya. Si Jomar naman ay tila naging palagay na rin ang loob sa among babae. Minsang gabi, galing sila sa isang charity event. Si Eileen ay naka-off-shoulder na itim na gown, habang si Jomar naman ay naka-formal wear bilang driver. Habang pauwi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Bumaha ang kalisada, kaya kailangan nilang tumigil. Sorry po madam, delikado pong sumabak. Maghintay na lang po muna tayo. Sabi ni Jomar habang pinapark ang sasakyan sa gilid ng isang gas station. Okay lang, ayoko na maglumutang sa baha. Sagot ni Eileen, sabay tawa. Tahimik silang dalawa. Ang windshield, tinatamaan ng ulan. Ang loob ng kotse ay malamig. Si Jomar, nakatingin sa labas, habang si Eileen naman ay pasimpleng sumusulyap sa kanya. Jomar? Mahinang tawag ni Eileen. Po, ma'am? Huwag mo na akong tawaging ma'am kapag tayong dalawa lang. Napatingin si Jomar. Ano hong itatawag ko sa inyo? Di pangalan ko na lang. Eileen. Hindi agad nakasagot si Jomar. Napangiti lang siya. Ang ganda niyo ho ngayon ha. Eileen, mahina pang sabi niya. Nagkatinginan silang dalawa. Parang tumigil ang ulan. Parang tumigil ang mundo. Mahilig ka rin palang mambola. Hindi naman ho. Sagot ni Jomar ng halos pabulong. Nakaramdam ng kakaiba ang ginang.
Dahan-dahan itong lumapit. Hindi para bigyan ng halik ang driver, kundi para iabot ang kamay niya. Hinawakan naman ni Jomar ang kamay niya. Sandaling hawak lang. Walang mali siya, pero may init at may pahiwatig. Maya-maya lang, binitawan nila ang kamay ng isa't isa. Walang nagsalita, pero parehong alam ang nangyayari. Pagka-uwi, pagpasok ni Aileen sa bahay, tila bumalik sa normal ang lahat. Pero sa loob ng puso niya, may pumasok ng pangalan. Jomar. At kay Jomar, sa bawat pag-andar ng makina, mas hindi niya alam kung ano ang mas mahirap kontrolin. Ang manibela ba o ang damdamin niya para sa amo? Makalipas ang ilang araw mula sa gabing iyon sa loob ng kotse, parang nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan ng dalawa. Tahimik pa rin si Jomar kapag may ibang tao. Professional, laging ma'am ang tawag. Pero sa tuwing dalawa na lamang sila sa loob ng sasakyan, ibang Jomar ang kaharap ni Aileen. Mas palagay, mas nakakatunaw ang mga titig, at minsay nagbibitaw ng banat na di mo alam kung biro o may laman. Isang umaga, hinatid ni Jomar si Aileen sa spa. Pero hindi agad bumaba si Aileen. Nakapikit ito at tila napagod sa kakaisip buong gabi. Okay ka lang? Tanong ni Jomar, nakasulyap sa rearview mirror. Hindi ako nakatulog kagabi eh. Mainang sagot ng ginang. Bakit naman? Napabuntong hininga si Aileen. Jomar, sa palagay mo ba, masama bang makaramdam ng saya kahit sa maling tao? Tumahimik ang binata. Tiningnan niya si Aileen sa salamin. Napakagat labi ito. Masama kung sama-sama. Pero totoo lang, hindi ko rin alam kung kaya kong labanan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagsalita, pero sa pagitan ng katahimikan, andun ang sigaw ng damdamin nila. Pareho silang nangangapa, pero parehong alam nila na may mali. Babalik ako mamaya. Hintayin mo lang ako rito. Utos ni Aileen bago bumaba. Opo ma'am, sagot ni Jomar. Pero bago pa siya makasara ng pinto, napalingon si Aileen at bumulong. Aileen nga, di ba? Napangiti si Jomar. Oo, Aileen. Kinagabihan, wala ang matandang si Mr. Robles. May dinner meeting raw. Tumawag ito saglit lang at agad nagpaalam. Walang panghihinayang. Wala ring tanong kung anong ginagawa ni Aileen. Dahil dito, nagyaya si Aileen na magpahatid sa Tagaytay. Gabi na, malamig ang hangin. May gusto lang daw siyang silipin na property doon. Sigurado ka bang gusto mong bumiyahe ngayon? Tanong ni Jomar habang pinupunasan ang windshield ng kotse. Wala naman akong ibang aasahan eh, sagot ni Aileen. Gusto ko lang maramdaman na may kasama akong hindi ako iniwan o hindi ako iiwan. Tahimik lang si Jomar. Pero may kung anong bigat sa dibdib niya habang pinapaandar ang makina. Pagdating nila sa Tagaytay, madilim na, malamig, walang ibang tao sa bahay doon. Parang exclusive para sa kanilang dalawa ang gabi. Pumasok si Aileen sa bahay habang si Jomar ay nagpaiwan muna sa may sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Aileen. Naka-jacket na at may 2 tasa ng kape. Halika, inom muna tayo. Hindi kita pinilit sumama rito para lang maghintay sa kotse. Yaya niya. Walang nagawa si Jomar kundi sumunod. Umupo sila sa may terrace. Kita ang tanawin ng buong Tagaytay. Tahimik. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin lamang ang naririnig. Alam mo ba, Jomar? Panimula ni Aileen. Minsan iniisip ko, may kulang ba talaga sa akin?
Kaya ako ganito. Pakiramdam ko, hindi naman ako minahal ng asawa ko. Kundi para usan lang. Huwag mong sabihin yan, Aileen. Sa totoo lang, napakabait mo. Kung ako lang sana, naputol si Jomar sa sarili niyang salita. Napatigil. Kung ikaw lang sana, ano? Tanong ni Aileen. Kung ako lang ang asawa mo, araw-araw kitang papakiligin. Hindi kita iiwan sa ere. Bulong ni Jomar habang nakatingin sa mata niya. Nagtagpo ang mga titig nila. Walang ulan, walang baha, pero parehong basa ang damdamin nila na pinipigilan ng tumulo. Dahan-dahang nilapag ni Aileen ang tasa. Tumingin sa kami ni Jomar. Hinawakan to. Hindi ko alam kung tama pa ba to. Pero ngayong gabi, gusto kong makalimot, Jomar. Hindi sumagot ang driver, pero hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ng among babae. Tumayo siya at lumapit. Hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan ng labi nila. Ngunit bago pa sila magtagpo, nag-ring ang cellphone ni Aileen. Tumigil sila. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Si Mr. Robles ang tumatawag. Dahan-dahang binitawan ni Aileen ang kamay ni Jomar. Tumayo siya at huminga ng malalim. Hello, Han? Oo. Nandito lang ako. Naisipan ko lang pumunta dito saglit. Tahimik lamang si Jomar na naghihintay. Sa likod ng malamig na hangin, alam nilang dalawa, may apoy nang nagsisimula sa pagitan nila. At kung hindi nila papatayin kaagad, baka sila mismo ang masunog. Pagkababa ni Aileen ng tawag, hindi agad siya nagsalita. Tumalikod siya kay Jomar. Pinilit itago ang panginginig ng kanyang kamay. Ang simpleng halik na muntik nang mangyari ay nabitin. Nabitin sa gitna ng lamig, sa gitna ng damdaming matagal nang tinatago. Pasensya ka na. Mahinang sabi ng ginang na halos hindi marinig ng driver. Wala hong dapat na ihingi ng sorry, sagot ni Jomar. Pero halata sa tono niya ang pagkadismaya. Alam naman nating pareho kung saan to pupunta. Hindi pa ako sigurado kung kaya ko, sagot ni Aileen. Hindi ako sanay na may ginagawang lihim sa asawa ko. Tahimik lamang ang binatang driver. Tumayo siya at tinapik ang balikat ni Aileen bago tuluyang tumayo. Kung ayaw mong ituloy, igagalang ko, Ma'am Aileen. Pero wag mong sabihin na wala kang naramdaman. Dahil kahit hindi mo sabihin, kitang-kita ko sa mga mata mo. Hindi na sumagot si Aileen. Naiwan siya sa may terrace. Hawak ang malamig ng tasa o malamig na tasa ng kape. Mula sa likod, nakita niya si Jomar na bumalik sa sasakyan at tahimik na umupo sa driver's seat. At nang gabing yun, natulog si Aileen ng mag-isa sa guest room. Si Jomar, hindi na muling pumasok sa loob ng bahay. Hindi rin siya umuwi. Sa sasakyan siya natulog, sa gitna ng malamig na hangin ng Tagaytay. Kinabukasan, tahimik ang biyahe pabalik ng Maynila. Walang biruan, walang landian, wala ring tinginan. Hanggang sa binasag ni Aileen ang katahimikan. Jomar? Po, Ma'am? Pwede bang huwag na nating balikan yun? Tumangulang si Jomar. Kahit hindi natin balikan, hindi ko ho yun makakalimutan. Napayo ko si Aileen. Pero kung gusto mong ibalik sa dati, yung normal, yung parang wala lang, kaya kong umarte. Pero hindi ko kayang paniwalaan. Dagdag ni Jomar. Hindi na sumagot si Aileen. Pero sa loob ng dibdib niya, parang may kumakalmot. Parang nagsisisi siyang pinigilan ng sarili. Parang gusto niyang balikan ang ilang segundong yun bago tumunog ang kanyang telepono. Lumipas ang 3 linggo. Walang nangyari.
Normal, tahimik, pero may lamat na sa bawat sakay, bawat tinginan at bawat pagbukas ng pinto ng kotse. Hanggang isang araw, sumabay si Mr. Robles sa biyahe papuntang meeting. Pagbutihin mo ang trabaho mo, Jomar. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko sa mga tauhan ko. Sabi ni Mr. Robles habang nagbabasa ng email sa kanyang cellphone. Opo, sir. Sagot ni Jomar. Tumingin si Eileen kay Jomar. Naalala niya yung gabi sa Tagaytay, yung paghawak, yung halik sa hangin, yung apoy na pinilit niyang lunurin. Pagbaba ni Mr. Robles sa opisina, naiwan si Eileen sa loob ng kotse. Tahimik. Hawak ang maliit na hand fan. Pero hindi yon ang nagpapalamig sa kanya, kundi ang titig ni Jomar mula sa rearview mirror. Saan tayo, Eileen? Mahinang tanong ni Jomar. Hindi na nagmam. Kahit saan? Basta wala si Robles. Dinala siya ni Jomar sa isang lumang coffee shop sa bandang Marikina. Doon sila umupo sa pinakasulok. Hindi ba masyadong delikado dito? Tanong ni Eileen habang iniikot ang kutsarita sa kape niya. Kailan pa naging ligtas ang nararamdaman natin? Numiti si Eileen nang may lungkot. Jomar, kung sakaling piliin ko to, ikaw, tayo, kaya mo bang panindigan? Hindi agad sumagot si Jomar. Tumingin siya sa may labas. Uminom ng kape tapos bumulong. Kung aalis ka sa kanya, hindi dapat dahil sa akin, kundi dahil sa sarili mo. Pero kung ako pipiliin mo, hindi ako lalayo. Tumulo ang isang luha sa mata ni Eileen. Hindi niya alam kung sa tuwa o sa takot. Hindi pa ako handa. Hindi mo kailangang magmadali. Pero wag mong sabihing wala to. Wika ni Jomar, sabay hawak sa kamay niya sa ilalim ng mesa. At sa gitna ng lumang cafe na iwan. Sa ilalim ng lamesa, sa tahimik na kapaligiran, ang kamay nila ay magkahawak. Doon nila binuo ang tahimik na kasalanan. Simula nung araw na yun, hindi na maikakaila ang koneksyon sa pagitan nilang dalawa bilang driver at amo. Hindi man sila nag-uusap ng tayo na o mahal kita, pero bawat haplos, bawat tingin, sapat na para maintindihang may namamagitan na sa kanila. Bawal, pero totoo. Tuwing wala si Mr. Robles, laging may dahilan si Eileen para ipahatid siya kahit saan. Sa mall, sa spa, sa may salon. Pero ang totoo, madalas ay paikot-ikot lamang sila ni Jomar. Minsan sa luneta, minsan sa daan sa Tanay, minsan sa loob lang ng kotse habang nakaparada sa tagong lugar. Sa loob ng kotse, hindi lang hangin ang umiikot, pati ang damdamin. Alam mo, hindi ko na maalala kung kailan ako huling kinausap ng ganito. Kwento ni Eileen habang nakasandal sa passenger seat at nakatingin sa may labas. Ganito? Paanong ganito? Tanong ni Jomar habang pasimple siyang tinitingnan. Yung hindi puro business, hindi pera. Yung may kwentuhan ba? Yung may tawa, yung may lambing. Tumawa si Jomar. Sana pala matagal na kitang nakilala. Kung ikaw kayang naging asawa ko, biro ni Eileen. Baka araw-araw kang may breakfast sa kama. Sagot ni Jomar sabay kindat. Pero bago pa humabang biruan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Eileen. Text galing kay Mr. Robles. Napatigil si Eileen. Nabura agad ang ngiti. Uuwi na raw siya mamaya. Mahina niyang sabi kay Jomar. Tumango si Jomar. So paano? Balik realidad. Tahimik ang kotse. Hanggang sa inawakan ni Eileen ang kamay ni Jomar. Pwede ba? Kahit ngayon lang?
Yakapin mo naman ako. Hindi na nag-atubili pa si Jomar. Inilapit niya ang katawan ni Aileen at dahan-dahang niyakap. Yung yakap na hindi bastos, hindi marumi. Yakap na punong-puno ng init, pangunawa at pagkalinga. Sa gitna ng yakap na iyon, huminga ng malalim si Aileen. Natatakot ako. Sa asawa mo? Tanong ni Jomar. Hindi. Sa sarili ko. Kasi kapag tuluyan na akong na-fall sa'yo, hindi ko na alam kung paano tatayo pag iniwan mo rin ako. Hinawakan ni Jomar ang pisngi niya. Pinunasan ng luha. Hindi kita iiwan. Pero sana, wag mo rin akong gawing panakip butas. Kinagabihan nga, dumating ang kanyang mister. Tahimik si Aileen habang naghahain ng hapunan. Si Jomar naman, nakatayo lang sa may labas. Pero sa loob ng bahay, ibang tensyon ang nararamdaman ni Aileen. Habang kumakain, nagsalita si Mr. Robles. Siya nga pala, next week pupunta ako ng Singapore. Business trip, baka 3 linggo ako doon. Hindi agad sumagot si Aileen. Nagkatinginan lang silang mag-asawa. Tapos tumango. Okay. Tumigil si Mr. Robles sa pagnguya. Okay lang talaga sa'yo na palaging wala ako. Saglit na natahimik si Aileen. Sanay na ako. Diretsong sagot niya. Tumawa si Robles. Buti pa driver mo, araw-araw kang kasama. Minsan nga, naiisip ko, baka mas kilala ka pa niya kaysa sa akin. Hindi nakaimik si Aileen. Pero ramdam niyang tumibok ng malakas o mabilis ang puso niya. Napasulyap siya sa may bintana. Nandun si Jomar, nakaupo sa gilid ng kotse. Kung alam lang ng mister niya. Dumaan ang mga araw hanggang dumating ang araw ng pag-alis ni Mr. Robles. Sa airport pa lang, halata ang lamig sa pagitan nila ni Aileen. Wala nang halik, wala nang yakap. Isang simpleng, ingat ka. Yun lang. Pag-alis ng eroplano, agad silang bumalik sa bahay. Si Jomar at Aileen ay tahimik lang na magkahawak kamay. Pagdating sa bahay, wala nang sinayang na minuto si Aileen. Halika sa loob, utos niya kay Jomar. Hindi na nagtanong pa ang driver. Pagpasok nila, agad niyang sinara ang pinto. Tinitigan si Jomar. Mabigat. Diretso, walang pangamba. Wala ang asawa ko. Atin lang ang mundo. Tayong dalawa lang ngayon. Handa ka ba? Hindi sumagot si Jomar. Lumapit lang. At sa loob ng bahay na dati malamig at walang init. Sa bahay na paulit-ulit lang ang oras at routine. Ngayon ay napuno ng init at tibok ng kanilang mga puso, halakhak at init ng mga damdaming matagal nang pinigilan. Pero habang umiinit ang gabi, habang lumalalim ang ugnayan nila, may isang bagay silang hindi nalalaman. Sa kabilang screen, sa isang CCTV monitor sa opisina ni Mr. Robles, may isang alertong sumisilip. Living room camera activated. 10:45 p.m. Sa loob ng bahay, bumalot ang katahimikan. Si Aileen ay nakasandal sa balikat ni Jomar sa couch, habang nakatapis lang ng manipis na robe. Si Jomar naman tahimik lang, pinagmamasdan ng babae sa tabi niya. Para bang ayaw na nilang matapos ang gabing yun. Parang panaginip lang to, bulong ni Aileen. Gusto kong totoo, sagot ni Jomar, habang hinahawakan ang likod ng palad ni Aileen. Pero habang iniisip nilang sila ang nasa mundo, may isa pa palang nanunood. Sa Singapore, sa isang hotel, hawak ni Mr. Robles ang tablet niya. Nakakunot ang noo habang pinapanood ang live feed mula sa isang hidden camera sa sala ng bahay nila sa Antipolo. Kitang-kita niya ang yakapan, ang halikan
at ang mga bulungan ng kanyang asawa at driver. Ang kanilang pagdiniig na punong-puno ng damdamin. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi rin siya galit. Hindi pa. Parang nanigas lang ang katawan niya. Tumayo siya at lumakad. Tumingin sa bintana ng hotel na hawak pa rin ang tablet. Si Jomar. Talaga. Mahina lang nasambit niya. Balik sa bahay. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Jomar at nagsimulang mag-ayos. Kailangan ko na yatang umuwi. Sabi niya kay Aileen. Dito ka na muna. Paglalambing pa ni Aileen. Ngayon lang kita naramdaman eh. Ngayon lang ako naging totoo sa sarili ko. Baka delikado. Hindi natin alam kung kailan siya babalik. Sagot ni Jomar habang sinusuksok ang polo niya sa pantalon. 3 linggo naman daw siya sa Singapore, di ba? Bulong ni Aileen habang hinihila siya paupo ulit. Ngunit, sa pintuan, isang katok ang nagpagulat sa kanila. Napakapit si Aileen sa dibdib. Si Jomar naman ay napatayo ng mabilis. Sino yun? Halos sabay nilang tanong sa isa't isa. Naglakad si Aileen papunta sa pinto. Pero bago pa siya makalapit, bumukas ang pintuan at doon siya nalumo. Ang asawa niya ay nakatayo habang naniningkit ang mga mata. Bitbit nito ang maliit na backpack at malamig ang tingin. Walang sinabing kahit ano. Tumayo lang sa gitna ng sala. Pinagmasdan silang dalawa. Si Aileen na nakarobe at si Jomar na nakalilis pa ang polo. At halatang nagmamadali. Walang salita, walang sigawan, pero mas nakakabingi ang katahimikan. Si Jomar ang unang nagsalita. Sir? Patawad po, wala po akong balak manira ng pamilya. Pero isang malutog na sampal mula kay Mr. Robles ang dumapo sa pisngi ni Jomar. Sige, dumayas ka sa pamamahay ko. Bago pa ako makalimot na tao rin ako, Jomar. Hindi sumagot ang binatang driver. Hindi siya lumaban. Tumango lang at lumakad palabas. Bago pa siya tuluyang makalabas, hinawakan ni Aileen ang kamay niya. Sorry. Hindi na siya sinagot ni Jomar. Binitawan lang niya ang kamay ni Aileen at tuluyan nang umalis ng bahay. Basang-basa ng ulan, pero mas basa ang dibdib niya sa bigat ng hiya. Sa loob ng bahay, tahimik na nag-ayos si Mr. Robles. Hindi pa rin sumisigaw, hindi pa rin nangihiyaw, pero bawat salita niya, mabigat. Gusto mo ba talaga ng ibang lalaki, Aileen? Isang driver? Yun ang kapalit ng lahat ng binibigay ko sa'yo? Pinili ko siya. Dahil wala ka na. Sagot ni Aileen na naluluha. Tumawa ng pagak si Mr. Robles. Tama ka. Matagal na akong wala. Pero ikaw, matagal ka na rin nawala sa sarili mo. Tumalikod dito at lumakad paakyat ng kwarto. Bago siya tuluyang mawala sa hagdan, bumulong siya ng, wala akong ibang hihilingin kundi huwag mong pagsisihan ang pinili mo. Ilang linggo makalipas, wala na si Jomar, hindi na siya bumalik, wala na rin siyang balita. Ang huli, may narinig si Aileen mula kay Aling Bebang na nakita raw ito sa may Lucena. May bagong sinasakyang van. Si Mr. Robles, tahimik lang. Hindi pa rin sinasaktan si Aileen. Hindi rin siya pinalayas. Pero mula noon, parang naging dalawang estranghero sa iisang bubong ang mag-asawa. Isang gabi, habang mag-isang umiinom si Aileen, may mensaheng dumating sa cellphone niya. Hindi ko pinagsisisihang minahal kita, Aileen. Pero tama ka. May hangganan din ang mga bawal. Jomar. Napaluha si Aileen. Ngumiti habang humahapdi ang puso. Minsan,
ang pinakamatamis na pagmamahalan ay yung hindi kailanman pwedeng ipaglaban. Tag-init sa Lucena City. Isang hapon sa maliit na kalsada sa tabi ng palengke. Nakasuot ng simpleng bestida si Eileen. 3 taon na ang nakakalipas. Nandito siya para sa outreach ng bagong NGO na sinalihan niya. Wala na siya sa Antipolo. Matagal na rin silang hindi nagkikita ni Mr. Robles. Naghiwalay sila ng tahimik. Walang issue, walang habol, may respeto. Naglalakad siya habang dala ang payong nang bigla siyang mapalingon sa tunog ng busina. Isang kulay pilak na van ang dahan-dahang tumigil sa gilid ng kalsada. Tiningnan niya ang driver. Tila pamilyar ang hugis ng balikat at ang pagkakahawak sa manibela. Pagbaba ng bintana, doon siya natigilan. Jomar? Ngumiti ang lalaki. Mas moreno na, mas matikas palalo. Pero, andun pa rin yung titig. Yung titig na minsang nagpayanig ng kanyang damdamin. Eileen? Tanong ni Jomar, tila hindi rin makapaniwala. Hindi agad sila nagsalita, pero parang bumalik lahat ng alaala. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jomar na bumaba ng van. Outreach? NGO work? Ikaw? Van rental ng trabaho ko ngayon. Ako na may-ari. Hindi ko na hawak ang manibela ng ibang tao. Sarili ko na. Masayang wika nito. Ngumiti si Eileen. I'm proud of you. Masaya ka na ba? Tanong ni Jomar, walang paligoy-ligoy. Hindi agad sumagot si Eileen. Tumingin sa langit, sa mga ulap, tapos bumulik ng tingin sa kanya. Mas tahimik na, pero hindi ko alam kung masaya na yun. Lumapit si Jomar. Hindi na siya humawak, hindi na siya lumapit ng sobra, pero sapat na ang distansya para maramdaman ang lumang koneksyon. Ako, okay na, pero minsan iniisip ko pa rin, paano kaya kung pinaglaban kita? Ngumiti si Eileen. Baka masaya tayo, o baka mas lalo tayo nasaktan. Pero kahit sandali lang, naging totoo naman tayo, di ba? Tanong ni Jomar. Tumango si Eileen. Oo, at yun ang pinaka hindi ko makakalimutan at hindi ko pinagsisisihan. Tumingin si Jomar sa banya. Tapos kay Eileen, kung sakali, kung wala nang hadlang, pwede pa ba? Yung gaya ng dati? Sagot ni Jomar. Napangiti lamang si Eileen. Nagkatinginan silang dalawa. Walang kasiguraduhan kung magtatagpong muli ang landas nila. Pero sa huling sulyap na iyon, may kapayapaan. Dahil minsan, hindi kailangan ng happy ending. Minsan, sapat na ang tunay na alaala. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ibabahagi namin sa inyo. Muli, ito po ang Sweet Rocky Files. Huwag pong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel.